Hey! Bago motor nito, lo. Let's go! Review natin yan. So yun mga katakus. Yan, shoutout, magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa ating hideout. Yan, sila Tol Hero. Let's go! Tol JR. So may re-reviewin po tayo ngayon. Ayan. Bagong motor ni Katakus JR. CF Moto 450cc. Napakaganda. Tapos ipakita ko sa inyo yung specs. Ano ba, worth it ba to? Sulit ba yan? Unahin na natin yung presyo. So sa halagang 328,000 pesos. So gawa po siya ni ayan, CF Moto. So adventure bike na rin po siya. So ang ganda. Ganda ng forma. So isa-isahin po natin kung ano yung features and specs po na itong ating CF Moto MT450. So yung mga nag-aabang or naghahantay ng specs and reviews, tignan lang natin ano ba yung magiging expression natin kay MT450 na CF Moto. Yan mga katakus, start tayo siguro sa looks muna. So yung looks niya ang ganda. Para siyang style na ng African Twin. Yan, na adventure bike din. Pogi siya. As in talagang big bike na rin talaga yung feels pagka sa looks niya. Then punta tayo sa sa makina niya naman. Ayan, meron siyang displacement na 449.5 cc. Tapos double balance shafts. Ayan, mid-size parallel twin engine. Tapos yung makina niya coated na ng parang metallic. Sa bigat pala, 175 kilograms. So hindi rin ganun kabigat, sakto lang para sa 450. Adjustable na rin yung windshield. So kung gusto mo pang long drive, ayan, pitin mo lang siya kabilaan. Then yung built-in na rin yung Type C niya. Ayan, naka Type C na rin po dyan. Type C. Tapos may USB na charger. Check natin dito yung panel. Yung sa panel niya, sobrang lang. Sobrang aesthetic lang, Ang liit lang, para ka lang naka-cellphone. Open natin. Yan. Pogi. Yan, ganyan yung style ng kanyang panel. Okay. Ganda, digital na rin. So yan, naka-indicate naman dyan. Battery time. So yan, andito yung gears niya. Ayan, may mga ABS sa engine, tapos sa ilaw. Kami mag-sound check tayo para marinig niyo yung tunog ng CF Moto MT450. Ayan. Dito naman tayo sa handle niya. Ayan yung style ng mga handlebar niya. Ayun siguro dito ka pa rin na magse-select. Para kung magse-select, ayan, dito na pipindot. Back, busina. Okay, ito. Ayan. Yung flasher niya. Kita na rin yung brake fluid niya. Kasi para kung ubos na ba o meron pa, diba? So dito naman, ayun lang. Siguro ito yung off niya. Para sa mga normal na big bikes din. Kasi ito on niya. Then hazard, meron na rin diyang hazard button. Okay. Then dito yung pinaka cambio niya. So ang cambio po niyan is 1 down, 5 ups po. Ayan. So mamaya sasakyan ko, ang height ko po ay 5'5", para makita nyo kung sapak ba sa ganitong height. Pag nagsagad kayo ng baba po, sa sagad ng baba to, doon tayo magbe-base. So sound check natin muna. Ayan, so down lang, tapos pindot lang dito sa Tapos naka-neutral naman siya. Ayan. Ayan, na rin yung tumunog. Talagang pang big bike na rin talaga yung tunog niya. Ang ganda ng tunog. So hindi maingay, medyo bassy. Stock pipe pa to, stock pipe. So hindi pa natin sure kung may nagpalit na ng ganyan. Wala pa ako nakikita kasi nga ito pong unit na to, nung dumating to dito sa atin sa Cabanatuan City, dalawa lang. So si Tol JR Takus ang nakakuha ng isa. Bagong release lang po nila yan. So ayan. Pakinggan nyo yung tunog niya. Medyo hindi siya maingay, masarap siya sa tenga. Medyo bassy lang, pero rinig mo yung power yan. Ayan, kita nyo naman sa front, di ba, napaka-pogi. Yung niya, front shock niya, KYB po, pati yung likod po, KYB na rin.
So front niya is 41mm fork, adjustable compression and damping. Ayan, 200mm stroke yung front niya. Sa rear niya naman, ayan, multi-link shock, adjustable preload, rebound, 200mm. So ayan, nakasagad siya dyan, nakasagad. So yung height na to, nakasagad po ito sa pinakamababa. So, nag-ano na rin siya, nag-adjust na rin siya dito. So siguro para medyo bumaba din yung harap. Kasi sa wheels naman, 21 inch ang front, tapos 18 inches ang kanyang likod. So yun yung setup niya, tapos naka dual sporty tires na rin. All-terrain, parang ang brand yan, all-terrain na. So magandang brand na rin po ng yan. Magandang brand na rin po ng gulong. Dito naman tayo sa niya, sa fuel tank capacity niya. 17.5 liters na po ang fuel tank capacity. So medyo malaki-laki na rin po yun. Marami na rin po kayong mababiyahe sa 17.5 liters po na capacity niya. Naka TCS, ABS. So yung ground clearance niya naman sa baba, medyo ayan, may kasarapan i-banking po ito. Kasi 220mm po. 220mm ang kanyang ground clearance. So, di ba? Napaka-solid. Ayan, sa color pala niya, mga boss, dalawa lang yung available pa na binaba. Powder gray, parang ganun ang style. Then yung isa, kung makikita nyo, lagay ko na lang sa screen, white and blue. So, yun ang pwede nyong pagpilian na color. So, ito yung kinuha niyang color kasi parang ano siya, no? Lakas maka talaga na to. Lakas makalalaki ba? Yan, tapos yung headlight niya, napaka simple lang din, ano? Parehas na po yung signal light niya sa likod, tsaka yung sa harap. So LED na rin, saka headlight. Then ito siguro parang style ng fog light niya yan. So parang naka-smile, ano? Naka-smile yung fog light niya. LED na rin yung likod. Medyo sexy lang yung dating, ano? Ayan, sexy lang yung dating niya. Tapos signal light, ano na rin, LED, pareha sila ng front at saka ng back. LED na rin po yan. Solid. Yan. Sa paa, ito, height ko po is 5'5". So kung titignan nyo, hindi ako nakatito. So naka-flat, flat foot ako. Medyo may konti pa rin. Sa bigat niya, sa 175, hindi po ganun kabigat, sakto lang. Ayan, ang ganda ng tunog. So try natin. Sakto lang, sa height. Okay din. Yun lang, napansin ko lang po, syempre medyo limited na rin po siya. Kaya bumili kayo, investan nyo na rin ang magandang gears para medyo may init po dito. So kasi nasanay ako sa mga scooters, ang makina po ng mga scooters, yan, naka-X-Max po tayo ngayon. So hindi napapaso yung ganito may pinilitan. Parang kada pa lang, pagpiliran nila. Solid. Sa halagang 328,000. 900. So kung medyo ganun lang po yung budget nyo, okay na rin. Para sa akin, it's my own opinion. Hindi ko naman po sinabing kailangan ganun din po yung opinion nyo. Para sa akin lang po, sulit na rin po ito. Kung gusto mo ng style adventure bike, tapos maganda na rin yung features, okay, go kayo dito kay CF Moto 450NT. Yun pala, sa mga merong may gusto, pwede kayo mag-PM kay Wheeltech Nationwide Philippines din po. Kasi medyo hindi pa ganun kadami yung nire-release. Konti pa lang siguro. Kung magugustuhan nyo, pwede na kayong makipag-communicate para makakapag-order na kayo or mag-down kayo para sa reservation ng unit. Kasi hindi po siya ganun na kadami nilalabas agad. Ilang piraso pa lang. So ayun, dun lang. Sana nagustuhan nyo yung review natin. Kung medyo may kulang pa, pagpasensyahan nyo na kasi hindi pa tayo ganun kabiyahe sa mag-review. Baga kung ano lang po yung pakiramdam natin at saka kung ano yung nabasa natin tungkol sa motor na to.
Kung may kulang man, siguro patulong na din po ako, paki-comment na lang po. Kung umabot po yung sa inyo video na to, so paki-comment lang kung taga saan po kayo. So, yun, kita-kits po ulit tayo sa susunod na vlog natin. Peace out, Takuza Boys, chill!